tayong digital voltage or VDD. And then meron tayong common voltage or yung DCOM. Okay? So, ito yung LVDS connector. Ang una hahanapin natin dyan is yung VIN. Okay? So, VIN, meron mga iba't ibang voltage tayo, pero ang focus natin yung 12 volts lang, no? So, VIN. Yan yung main supply ng ating T-con board. Okay? Ang pinaka-test point natin doon is yung fuse. May mga fuse na maliliit, fusible. So, pwede natin gawing test point yun. And then, meron tayong tinatawag na DC-DC generator. Normally, yung mga CM508, CM501, RT6929. Yun yung mga number ng mga DC-DC converter natin. Ano ba ang trabaho natin? Ano ba ang trabaho ng ating DC-DC converter? Ito ngayon ang mag-generate ng iba pang voltage na kailangan ng ating panel. Okay? So yung VIN, susuplayan niya yung ating DC-DC converter, considering na yun ang input voltage. Okay? And then mag-generate ito ng VGH, which is, meron kayong mga manual, di ba? Hindi kasi para-pareho ang design, kaya nilagay na lang namin yung mga range ng mga voltage na supposed to be makukuha natin. So yung ating DC-DC converter, magpuproduce siya ng VGH, which is, nagre-range siya ng 20 volts to 30 volts DC. And then, mag-generate siya ng VGL, negative 5 to negative 7 or sometimes 11. Nawala yung L mo. Okay? Mga importanteng basic voltage na hahanapin natin. Actually, may mga test point naman po yan. Kaya sobrang liit. And then, magpuproduce din siya ng analog to digital voltage na magbibigay naman ng VCC supply sa ating gamma circuitry. Yung ating gamma circuitry IC, karaniwan sa Sony, yung pinaka-popular ay yung AS15. Narinig naman siguro yun. And then yung gamma output natin, magpuproduce siya ng beacon voltage para sa proper brightness or contrast ng ating LCD panel. Nakuha niyo po? Opo. Yung MCU natin, nagpipit siya ng enable pulse para makapag-produce para mag-on itong ating DC-DC converter para lahat ng 5 basic voltage na to, pero lang yung VIN, ABDD, ay ma-generate po ng ating DC-DC. So, halimbawa, kung meron tayong trouble na grayscale o yung backlight lang siya pero walang image, siyempre ang unang hahanapin natin yung VIN. Okay? Pag meron. Ito, alas lang to, check mo yung mga basic voltage na to. Okay po? Dali. Ngayon, balik tayo sa ating gamma circuitry naman. Itong gamma circuitry na to, halimbawa meron tayong trouble na namumuti or yung parang negative picture na solarized. Dito sa illustration ko, ang binigay ko pong voltage ay yung good indication ng ating gamma circuitry. Okay? So gaya na sabi ko, yung ABDD natin, nagre-range ng 14 to 20 volts, yan yung magsusupply sa ating gamma output IC. Then magkikreate siya ng dalawang channel na resistor na naka-voltage divider. Parang buffer yan eh. Okay? Mag-i-input sa gamma sa gamma IC, then magpuproduce siya ng gamma output voltage. Okay? Kung napapansin nyo, actually hindi ito yung exactly voltage na makikita natin. Binigay ko lang yung example. Kung napapansin nyo yung arrangement ng ating mga voltage from low to high, high to low. Nakikita nyo po, parang staircase or ano, parang hagdanan yung voltage. Sunod-sunod po. Which is nag-i-indicate ng good indication ng ating gamma circuitry.
1, 2, 3, 4, 14 hanggang 9. From low to high, high to low. Ang bad indication kasi nito, halimbawa nilagay ko dito is 9. Oh, yung nalalampasan. Nag-indicate mo na may problema yung ating gamma IC. So tandaan nyo, nakasequence po yung, or by order, yung mga output voltage natin. Pero hindi ko sinasabing ganito. Kasi may mga point something yun eh, 16.2, 16.5, gano'n. Mas importante, yung in order po. Then meron kayo makikitang mga test point na GM1, GM2, GM3. Ibig sabihin, gamma 1, gamma 2, gamma 3. Yun yung mga test point na hanapin nyo. And then, i-consider nyo yung output voltage kung naka-order po. Ng low to high o high to low. Okay? And then, yung ating decom voltage. Ang decom voltage po natin, kalahati po ng ating analog to digital voltage. Suppose, nakakuha kayo dito na 14 volts. Approximately, maglalaro yan lang 7 to 9. So, tatandaan nyo lang, yung Bcom natin is almost half of ABDD po. ABDD. Okay po, so yun yung mga basic voltage na hinahanap natin pag nagre-repair po tayo ng Deacon or ng panel. Siyempre, voltage muna tayo, mamaya po yung mga clocking signal. Okay po. Okay, sa voltage po. Hindi pa ito sir, nakapara din sila doon sa mga Ayaw nga po. side cuff. Sorry. Yung ating mga BGS na mga gate voltage po natin, yung mga may side cuff, nakaparallel lang po yan sa ating mga cuff. Kung napapansin nyo yung aking illustration, yung aking BGL pumunta sa cuff, yung mga panel na meron side cuff, nakaparallel lang po yung mga lines. So, halimbawa nawala itong BGS dito, so anong mangyayari sa image natin? Nagkakaroon lang tayo ng image dito sa kabila. Kasi si Sir Fred na mag-discuss dito mga problem. Okay. Okay po. Mas importante yung mga voltage lang po ang inaano ko muna sa ngayon. Basta nakaparallel mula sa Picon hanggang doon sa side ko pagka switchboard, nakaparallel yung BGL sa BGL niya. Yung further discussion po ng mga trouble, i-tatanong ko po Sir Fred. Trouble na. Compatible. Sa troubleshooting tayo, no? Sa troubleshooting, meron tayong mga technique. I-forward ko yung ano yung ginawin ni Sir, Yung ni Sir bomba. Gani sa ano. Siguro pa rin yun na kopyahin yung So, Ito na. minsan makakuha tayo ng trouble, wala tayong beat, 12 volts. So, paano ba gagawin natin kung sakali wala tayong 12 volts galing dito sa beat? Super lang na sir. Sa tingin nyo, paano gagawin natin? Wala tayong 12 volts eh. Ha? Pwede kayong kumuhamit po dun sa pinaka-source ng 12 volts. Kahit sa PSU na kayo kumuha po, pwede po yun. Ang picture lang na medyo laki na nyo yung Wire. wire nyo. Kasi nga, di ba sa LPDS, kung bakit maraming wire, minsan di lang isa, dalawa, minsan apat. Kasi nangangailangan ng mataas na current ang ating panel. So kinakailangan, at least, medyo kakayanin ng wire. Kasi madali siyang iinit. Ano ba ba? Mga trouble. Tapos sa pag-check nung ano, dahil ano ito? pwede na pinasak na sa kanila yung drawing. So sa ano naman, sa missing voltage, madalas na na-encounter ko sa mga ginagawa ko, no? Short. Kapag naka-read ng complete voltage sa ating source board, tapos merong mga guhit-guhit o missing, minsan yung makikita nyo may bata ganun, di ba? Gumagalaw. So ang problema po nun sa side cuff. So missing BGL sa side cuff, kung pwede po tayo mag-inject dyan. Meron tayong mga kopya ng side cuff, di ba? So alamin lang natin dun yung BGL kasi yun ang madalas eh. Or minsan yung 3.3. Then kapag yun ang missing, kukuha tayo sa source board. Halimbawa BGH missing, itatab natin dito.
sa side ko. So ang diskarte lang namin dyan, kailangan natin yung pen knife, kakaskasin nyo yung bilog kasi kapag kinaskas nyo ng lumampas, pag hininang nyo mahirap, pati yung katabi may hinangan. Tapos gumagamit kami ng magnet wire, pwede po kayong kumuha dun sa mga HDD. Tatap natin, tapos padiretso sa source board. Pinakamaraming problema po nito, missing BGH, BGL, kasi nga, medyo high current siya, yung supply, so sa side na puputol siya. Meron din tayong short panel na kapag tinignan natin sa microscope, makikita natin short, pwede din natin ikat yun. Kasi nga po, yung ibang design paikot. So kapag halimbawa ito, nag-short dito, sira yung panel, di ba? Pwede po natin ikat yan. Listen lang natin kasi paikot siya, hindi pa rin dito sa kabila. So yun ang medyo pinaka... Depende nga sa design, meron naman design na talagang isa lang yung dinaanan. Di ba sa electrical meron yung kapag nag-instalasyon kayo, paikot. Kahit na magparang sa kabila, kukuha siya sa kabila. So ganun din yung sistema nung sa panel. Ganun pala. Bomba technique. Kaya nga pala yung sa problema ng namumuti. Pagka namumuti, diretso kayo sa gama. So kapag yung ABDD nyo tapos yung voltage nyo sa gamma out ay may sequence, takbo naman kayo sa signal. So yun, pwede na kayo mag-cut. Kasi alam naman po natin ang white is all colors. Kapag nagkagulo ang signal, magkakaroon siya ng puting streams. Pero mostly kapag yung washout yung namumuti, signal po kinakat lang namin yan. EBDD. So, yung circuit po ng DC-DC, para malaman po natin kung saan yung DC-DC, madalas po yan may dalawang malaking inductor. Ito po yung inductor, yung kulay team. So, sa inductor po, yung unang-una makikita nyo dyan is yung ABDD. Kapag nakakita kayo ng inductor, tapos meron diode na nakakabit sa inductor, tapos yung out niya is 16 volts, yan po yung ABDD.